Amen. So welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 3, day 4. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Daniel 4:34-35. His dominion is an eternal dominion, and his kingdom is from generation to generation. He does according to his will, and there is no one who can resist his hand. So ang kapamahalaan ng ating Diyos ay mula sa isang henerasyon tungo sa mga henerasyon. At sinasabi sa atin na lahat ng bagay ay ginagawa niya ayon sa kanyang kagustuhan at layunin. At walang sino man na nakakapagsalansang sa kanyang mga kamay. So ibig sabihin, hindi mo siya kayang pahintuin. Hindi mo siya kayang itaboy, hindi mo siya kayang itabi. Sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos na makapangyarihan. 37. Now I praise and exalt and honor the King of the heavens. Sino ba yung King of the heavens? Siyempre ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Because all His words are truth and His ways justice. And because he is able to abase those who walk in pride. So ang ganda yung sinasabi rito na kung saan ang kanyang gawain ay katotohanan at ang kanyang daan ay katwiran. At sapagkat kaya niyang ibagsak ang lahat ng mga naglalakad sa kapalaluan. So mga kapatid, dapat mapaalalahanan tayo tungkol sa kapalaluan. Sa mata ng Diyos, ang kapalaluan ay hindi mabuting bagay. Ito ay kinamumuhian niya. Ayaw niya ng isang tao ay maging palalo, mapagmalaki, mapagmataas, at humahanga sa sarili. So, huwag nating ugaliin ang mga bagay na yan. Sana manatili tayong mababa, lalo na sa harapan ng Panginoon. Alam niyo kasi ang kapalaluan ay isang tukso. At ang isang tao ay pwedeng mahulog sa pagiging palalo. No? Kaya mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Maaaring ngayon hindi ka palalo. Pero baka isang araw, ikaw ay nagkaroon ng marami mga tagumpay, marami mga proyekto, at ikaw ay pinuri ng mga tao, hinangaan. Ako, pag tinignan mo yung sarili mo at bumilib ka sa sarili mo, madali kang mahuhulog sa pagiging palalo. Amen. So magbabasa na ako. Amen. In His economy, God administrates the universe in order to fulfill His purpose. His purpose is to give Christ the preeminence in all things. Apart from God's having a people, there is no way for Christ to be made preeminent. Amen. So dito may mga binanggit na mga ilang bagay. Halimbawa, ang kanyang ekonomiya. Ang ekonomiya ng Diyos ay pinamamahalaan. No? Sa loob ng kanyang ekonomiya, pinamamahalaan niya ang buong sansinukob. At ang kanyang pamamahala ay upang isagawa ang kanyang kalooban. So, ibig sabihin, meron siyang kalooban. At dahil meron siyang kalooban, pinamamahalaan niya ang buong mundo. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. At ano naman yung kalooban niya? Dito malinaw na sinasabi sa atin na ang kalooban ng Diyos ay gawin si Kristo na merong pwesto sa lahat ng bagay. So yan ang ekonomiya ng Diyos. Yan ang kagustuhan ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit namamahala siya sa buong sansinukob. Para sa isang bagay, gawin si Kristo
na may unang pwesto sa lahat ng bagay. Huwag niyong kalimutan yan. Huwag niyong kalimutan. Nang ibig sabihin, maging sa atin, sa ating buhay, ang gusto ng Diyos ay ibigay si Kristo bilang unang pwesto sa ating buhay. Amen. Kaya nga sinasabi sa atin, kung ang Diyos ay walang bayan, ibig sabihin walang mga tao, wala siyang mga tao, walang paraan para si Kristo ay magkaroon ng unang pwesto. Kaya ang Diyos, kailangan meron siyang mga tao. Meron siyang mga tao. At sa kanyang mga tao, sa gitna ng kanyang mga tao, ilalagay niya si Kristo upang magkaroon ng unang pwesto. At para magawa niya yan, mamamahala siya. Gagawa siya ng pagsasaayos, gagawa siya ng mga aktibidad, gagawa siya ng mga sitwasyon, no, upang si Kristo ay magkaroon ng unang pwesto. So yan ang intention ng Diyos. Kaya huwag natin kalimutan yan. As those who have been chosen by God to be His people for Christ's preeminence, we are under God's heavenly rule. Under God's heavenly rule, everything is working together for our good. Amen. So yung heavenly rule, ito ay mga bagay na isinaayos ng Diyos upang magawa niya na ang langit ay mamahala. Kaya tandaan natin yung prinsipyo, ang langit ang namamahala. Pag sinabi natin ang langit ang namamahala, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang namamahala. At siya ang dapat masunod. Siya ang nag-aayos, siya ang lumilikha ng mga kapaligiran, lumilikha ng mga pangyayari, no? At lahat ng yan ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Kaya dito sa mundo, walang aksidente. Madalas ginagamit natin salita, ay, may aksidente. Ang ibig sabihin ng aksidente ay yung nangyaring kusa. At hindi sinasadyang mga pangyayari, mga aksidente. Pero walang ganyan. Tandaan natin, lahat ng bagay ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Kung ayaw niya mangyari ang isang bagay, hindi mangyayari yan. At kung pinayagan naman niya mangyari ang isang bagay, pwedeng mangyari yan. Kaya siya ang namamahalang isa. At siya ay kinakatawan ng sangkalangitan. Kaya sinasabi natin, ang kalangitan ang namamahala. So our personal universe includes ourselves, our family, amen, and the church. In our universe, many things happen day by day for the purpose of making Christ preeminent. We need to realize this and be submissive to God's heavenly rule. Amen. So binanggit dito yung ating personal na mundo. So meron tayong tinatawag na personal mundo. Ito ay sumasakop sa ating sarili kung ano tayo. At yung mga ginagalawan natin, pinamamahalaan natin, katulad ng ating pamilya at katulad ng buhay eklesiya. So yan yung ating mundo. Pag sinabi mong mundo, yan yung ginagalawan mo bilang tao. Katulad ng iyong pamilya, pinamamahalaan mo siya, nandiyan ka lagi. Lagi kang involved sa sitwasyon ng iyong pamilya. Mundo mo yan. Pamilya mo yan. At ganoon din ang okay. Ang ating sarili. Okay, so unang pinamamahalaan natin yung sarili natin. So yan ang ating mundo. Pangalawa yung pamilya natin. Pangatlo yung eklesiya. At sa loob ng
ating mundo. Kailangan matanto natin na ang Diyos natin ay namamahala. Marami mga nangyayari sa ating mundo araw-araw, sa ating personal na sarili, sa pamilya at sa eklesiya. At lahat ng ito ay nagaganap para para bigyan ng unang pwesto si Kristo. Kaya lahat ng pagsasaayos sa mundo natin ay tinatawag na heavenly rule. Pamamahala ng kalangitan. Amen. Amen. So today's reading na ako. The earth is under the rule of the heavenly administration. The heavens rule for us, and Christ is for us. Furthermore, we are under God's heavenly rule for Christ. The purpose of the heavenly rule is to complete God's elect, so that Christ may be preeminent, that He may be the first, the centrality, and everything, the universality. Amen. So pag sinabi niyang heavenly rule, ibig sabihin, siya ang gumagawa. At ang pinakamagandang ilustrasyon, ng heavenly rule ay ang sitwasyon na kung saan si Kristo ay may unang pwesto. At upang maintindihan natin ang ibig sabihin ng si Kristo ay may unang pwesto, dapat maintindihan natin na siya dapat ang sentralidad at universalidad ng ating mundo. So, ano bang ibig sabihin nito? Pag sinabi natin sentralidad, yan yung panloob na bahagi. Pag sinabi naman natin universalidad, yan yung panlabas na bagay. Ang magandang halimbawa niyan ay yung ating sarili. Okay. Paano mo ba gagawin na si Kristo ang unang pwesto sa iyong sarili? Paano mo gagawin yan? Ang pinakamagandang ilustrasyon dito ay si Kristo dapat ang sentralidad at universalidad ng buhay mo. Kapag sinabi nating sentralidad, yan ay ang panloob na bahagi. Yan ang panloob na paggawa ni Kristo. Yun namang universalidad, yan naman yung kanyang paggawa sa labas. Madalas pag tayo ay gumagawa, ang nakikita ng tao ay yung ating panlabas na gawa. Ano ba, nagsasalita ka, naglalakad ka, kumakain ka, nagtuturo ka, pinamamahalaan mo yung iyong mga anak, asawa, negosyo. So lahat ng yan ay panlabas, nakikita yan, nakakayag. Pero dapat, lahat ng mga panlabas na kilos, gawain, aktibidad, ay tugma sa ating panloob na aspekto ni Kristo. Pag hindi nagtugma yung dalawang yan, hindi natin pwedeng sabihin na siya ang sentralidad at universalidad. So, ewan ko kung kaya niyong isipin yan. Diba? O halimbawa, kung ikaw ay nabubuhay kay Kristo, meron kang pakikipagsalamuha sa Kanya. At sa panahon ng ating pakikipagsalamuha kay Kristo, meron siyang gabay sa atin at yan ay sa loob. Nararamdaman mo, meron siyang paggabay sa loob, pagtuturo sa loob. Meron siyang damdamin na binibigay sa atin sa loob. Ngayon, itong damdamin na ito, pagtuturo at gabay na binibigay ng Panginoon, dapat sa labas, ito yung nagagawa, nangyayari. Halimbawa, ang panloob na bahagi mo ay merong go, hayo. Sa panlabas, humahayo.
sapagkat yun ang panloob na gawa. Naintindihan nyo? Kapag sa loob natin, okay, meron siyang gabay na tayo ay dapat umattend ng mga aktibidad niya. Sa loob yun, ha? Sa loob, inaano ka niya. Attenan mo itong aktibidad na ito. Ramdam na ramdam mo, gumagalaw siya, nagbibigay sa iyo ng damdamin. Sa panlabas, anong gagawin mo? A-attend ka upang yung panlabas tumugma sa loob. Kapag ganyan, ang ibig sabihin niyan, siya ang sentralidad at universalidad. So, yun naman yun. Ano naman yung unang pwesto? Pag sinabi naman natin na siya ang unang pwesto, kung minsan meron ka mga pipili ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Yung isang natatanging pagpili, alam mo na si Kristo ang pumipili niyan. Siya ang pumipili niyan. Kaya lang, hindi siya tumutugma sa iyong panlasa, kagustuhan. May mga bagay na gusto mong gawin. At may mga bagay na gusto mong unahin. Pero, okay, sa loob mo, malinaw na si Kristo, gusto niya. Okay, na siya ang unahin mo. Siya ang sundin mo. Siya ang pagbigyan mo. Kung ginawa mo yan, at itinabi mo ang lahat ng bagay na hindi tumutugma dyan, siya ang unang pwesto. So, yun yung ibig sabihin yan. Kaya, yung pamamahala ng Panginoon, ay ang overall na galaw ng Panginoon. May mga bagay na gusto niyang gawin mo. Okay. Kung hindi mo ginagawa yan, hindi na isasagawa ang kanyang pamamahala. At hindi nangyayari siya yung sentralidad at universalidad. Kaya mga kapatid, dito sa mga pinag-uusapan natin, may ilang punto na mahalaga. Unang-una, dapat meron kang salamuha sa Panginoon. Sapagkat kung meron kang salamuha sa Panginoon, magiging mayaman ang panloob na bahagi mo. Daman-dama mo, nahihipo mo ang Panginoon, naririnig mo ang kanyang tinig, nakakatanggap ka ng pagtuturo, meron kang liwanag sa loob mo. Okay. At mula diyan, malinaw ka kung ano yung mga dapat mong gawin. At malinaw ka rin, okay, kung ano ang gusto niyang unahin mo. Kaya preeminent ang ibig sabihin, siya ang merong unang pwesto. Sentralidad, universalidad, panloob, okay, ay naisasagawang panlabas. Preeminent, si Kristo ay may preeminent, ang ibig sabihin, si Kristo ang may unang pwesto. At lahat ito, mga kapatid, ay ang layunin ng Panginoon. Kaya siya ay aktibong gumagawa. Ang kanyang buong paggawa ay ang kanyang kapamahalaan sa buhay natin. Amen. Kaya saan ka mag-uumpisa? Sa salamuha. Dapat mayaman tayo sa pakikipagsalamuha sa Panginoon. Sapagkat kung wala kang salamuha sa Panginoon, hindi mo mararamdaman yung kanyang paggalaw sa loob. Walang sentralidad. Kasi walang salamuha eh. Subalit kung ikaw ay nakikipagsalamuha sa Panginoon ng regular, makakaramdam ka ng kanyang panloob na gawa. Okay? At ito ay isasagawa mo naman sa labas, paano? Sa pamamagitan niya upang tumugma yung nasa loob at nasa labas. So itong sentralidad at universalidad ay nilalarawan ng gulong. Gulong. Yung gitna niya, meron doong hub. Yung hub.
Okay, at mula sa hub, nakakabit yung paikot niya, yung panlabas niya sa pamamagitan ng mga spokes. Spokes. At kung gumalaw yung loob, okay, yung mga spoke na nakakonect doon sa pinaka paligid niya, gagalaw lahat yan. Ang paggalaw ng gitna ay katumbas ng paggalaw ng buong kapaligiran. Kung hindi gumagalaw yung gitna, hindi gagalaw yung panlabas. Kaya yan yung si Kristo na nasa sentralidad mo at siya rin na nasa universalidad mo. No? Kaya mula diyan, ang kapamahalaan ng Diyos sa ating personal na mundo ay maisasagawa. No? At sa bawat bagay, maliliit na bagay, malaking bagay, siya ang magiging preeminent, ang unang pwesto. Siya ang unang pwesto. Pupunta ka sa barberya, magpapagupit ka, alam mo kung paano mo gagawin yan. Bibili ka ng damit, necktie, alam mo kung ano ang pipiliin mo. Alam mo kung ilan ang gagawin, ang bibilin mo. Di ba? Aalis ka, pupunta ka sa isang lugar, alam mo, okay, kung yan ay ayon sa leading sa'yo ng Panginoon o hindi. Kaya ang layunin ng ekonomiya ng Diyos ay ang ilagay si Kristo bilang unang pwesto sa buhay natin. At gagawin niya ito sa pamamagitan ng ruling, pamamahala ng kalangitan sa lupa. At ang lupa ay nire-represent natin. Amen. Amen. So, magbabasa na ako. Because the heavens rule, Christ is with us in all our situation. When we are weak, sick, when we are in turmoil, He is with us. In Daniel 4, Nebuchadnezzar, who continued to walk in pride, was abased by God. God exposed him and showed him that he was not a gentleman, but a beast. In his dream, Nebuchadnezzar saw a great, strong, tall tree, beautiful in foliage, rich in fruit, and good for food. This tree signified Nebuchadnezzar himself. So si Nebuchadnezzar ay sinasagisag ng isang matayog na puno. Maganda, mabunga, at mayaman. Mayaman sa mga resources. Mayaman sa accomplishment. Matagumpay sa maraming bagay. Kaya siya ay sinasagisag ng isang puno na matayog, malaki, mabunga. At yung ganyang sitwasyon ay nagsanhi upang siya ay maging palalo. Amen. Amen. In interpretation, Daniel explained that the Most High had decreed that Nebuchadnezzar would be driven out from among mankind, dwell with the beasts of the field. He made to eat grass as bulls do, and lose his reasoning for a period of 7 times, until he came to know that the Most High is the ruler over the kingdom of men. Okay, so si Nebuchadnezzar, dahil siya ay matayog, he is full of pride. So, dahil diyan, siya ay mapagpaimbabaw. At dahil diyan, siya ay didisiplina. Siya ay inilabas sa sangkatauhan at ipinasok sa mga halimaw. At siya ay naging halimaw na katulad ng mga hayop na kumakain ng damo. Isipin nyo. At siya ay ginawang ganyan ng 7 ulit. 7 ulit, paulit-ulit. Amen. At ang dahilan nito, gusto ng Diyos na ibaba siya sa kanyang kapalaluan. Ibaba siya.
Matuto siya ng leksyon, no, mula sa pagiging isang palalong hari. Amen. Verse 26 goes on to say, in that it was commanded that the stump of roots of the tree be left, your kingdom will be assured to you after you have come to know that the heavens do rule. Amen. So yung mga lesson na pinadala ng Diyos sa kanya ay upang turuan siya ng leksyon hanggang matutuhan niya na ang sangkalangitan ang namamahala, hindi siya. No? Sapagkat dahil sa kanya mga attainments, mga nakamit, natamo, nagawa, sumobra siyang palalo at tinuring niya ang sarili niya na Diyos. Pero ang Diyos binagsak siya at pinakita sa kanya na siya ay, ibig sabihin, walang maipagmamalaki at ginawa siyang isang halimaw. No, katulad ng beast. After Daniel exalted Nebuchadnezzar, God gave him 12 months to repent. However, there was no repentance and no change. One day while the king was walking upon the roof of the royal palace in Babylon, he looked at the great city and was filled with pride, saying, "Is this not Babylon the Great, which I have built up as a royal house by the might of my power and for the glory of my majesty?" Ang yabang, di ba? So, merong mga ganyang tao di ba? Dahil sa tindi ng kanilang accomplishment, isang araw titignan nila yung kanilang mga accomplishment. So dito, ang tinignan ni Nebuchadnezzar ay yung syudad na nagawa niya. Nandun siya sa itaas ng palasyo, lumalakad, kitang-kita niya ang buong Babylonia. So great na ginawa niya. Kaya inisip niya, siya ay great. Kasi usually, malalaman mo pag great ka, depende sa yung nagawa. Halimbawa, yung mga athletes na naging mga champion, ang daming trophy niya, mga medalya, mga recognition. Madalas ginagawa nila, ikukolektahin nila yan, ilalagay nila sa kanilang isang museo. So naalala ko nung nagpunta kami sa Jensen, no, pumunta kami doon sa gym ni Pacquiao. Ang dami niyang trophy ron, mga belt na mga nakamit. Kasi 8 division champion, ang dami. At yung mga iba pang mga niya, dinisplay niya lahat doon. Kaya pag nakita mo ron, makikita mo yung glory niya. Wow. No, at kapag ganyan ang ginagawa ng isang tao, maging palalo siya. Magiging palalo. Halimbawa, okay, sa spiritual, ang dami mong mga na-accomplish. Kasi sa spiritual, meron din mga accomplishment yan. May mga accomplishment din yan, huwag niyo sabihin wala. So naalala ko nung ako ay nasa isang lokalidad, taon-taon may mga recognition panahon ni Liu Shicheng. Sino ang pinakamaraming establishment ng church? At yung lugar na kung saan ako nandun, laging top. Kaya nakakayabang. Kaya yung mga nakuha namin mga tinatawag na recognition, naka-display. Ay, nako. Anyway, mga material na bagay lang yan. No, hindi pa yan ang panahon ng kasiyahan ng ating mga kaluluwa. Itong panahon na ito ay panahon ng pagbababa ng sarili. Kapag hindi mo binaba ang sarili mo, si Lord ang magbabagsak sa iyo. Masakit yan. Amen. Amen. While the word was still in the king's mouth, a voice came down from heaven saying, "To you it is spoken, King Nebuchadnezzar, the kingdom has passed on from you." God would teach him to know that he was nothing
And the mighty God, the ruler over the kingdom of men, the one who gives the kingdom of men to whomever he wills, is everything. Amen. So, akala nyo hindi kayo naririnig ng Panginoon, ha? Aba naglalakad pala si Nebuchadnezzar. Pinupuri niya ang sarili niya dahil sa kanyang mga accomplishment. Nadidinig siya ng Panginoon. Hindi pa natatapos yung kanyang mga sinasabi. Nag-declare na ang Panginoon. Siya ay tinanggal na sa kanyang pwesto bilang hari. Kaya mga kapatid, minsan tayo nagyayabang pero hindi natin pinapakita sa mga tao. Di ba? Sinasabi lang natin yan sa ating sarili. Pero may nakakarinig sa iyo. Alam mo, akala mo, sa mata ng mga tao, humble-humble ka. Hindi, wala yan. Pero sa loob mo naman, talagang mas angat ako sa kanila. Mas magaling ako kaysa sa kanila. Hindi ka nagsasalita sa bibig, pero nadidinig ng Panginoon yung sinasabi mo. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan, maski na walang sound. Kung papasok sa kaisipan mo yung mga ganyang bagay, dapat itakwil mo agad siya. Itakwil mo ang iyong sarili, okay? At maranasan mo ang krus ng Panginoon upang tayo ay manatiling mababa. Anumang blessing, anumang ang ginawa niya sa pamamagitan natin, anumang mga accomplishment ang naka-accomplish natin, lahat ng yan, ibig sabihin, ipikit mo yung mata mo. Hayaan mo lang sila. Kaya nga nangyayari, minsan yung mga tao hindi makaalis sa isang lugar. Bakit? Dahil sa accomplishment. Gusto nila yung accomplishment na ginawa nila sa lugar na yan ay sa kanila. Ayaw nilang iwanan. Amen. Amen. So according to his nature and his being, Nebuchadnezzar was not a man, but a beast. For this reason, his heart was changed from that of a man's, and a beast's heart was given to him. In that very hour, he began to eat grass as bulls do. His body became wet with the dew, and his hair grew like eagle's feathers, and his nails became like birds' claws. So literal na nangyari to. Na si Nebuchadnezzar, isang marangyang hari, maharlika, maganda ang kasuotan, ang dami niyang ginto, ang yaman, ay lumabas sa pagiging tao at nag-iisang halimaw. Okay na, naglalakad sa lupa, kumakain ng damo. Binagsak talaga siya ng Diyos. So mga kapatid, nakakatakot na ikaw ay ibagsak ng Panginoon. Sabagat kapag tayo ay binagsak ng Panginoon, tayo ay mananatiling nasa ibaba. At kung itataas ka pa uli ng Panginoon, hindi na natin alam. Ano bang ibig sabihin ng binagsak? Ibig sabihin, tinakwil ka, tinatuwa ka ng Panginoon, binitawan ka ng Panginoon. At ang iyong pagiging mandaraig ay nawala na rin. At itong prinsipyo ng pagiging palalo ay mula kay Satanas. As indicated by his praise at the end of chapter 4, Nebuchadnezzar surely had learned the lesson to be abased and know God. In chapter 3, he set upon a golden image because he was very proud. In chapters 4, follows to teach him a great lesson. Although he acted like a gentleman, he was a beast. Amen. So yung tinayo niyang isang malaking imahen, yan ay simbolo ng kanyang kapalaluan. Di ba? Sapagkat kung sinasamba mo yung kanyang imahen, yan ay katulad na siya ay sinasamba ng tao. At ang mga katulad niyan, mga taong gustong sambahin
Ang ibig sabihin niya, ang tingin nila sa tao ay mas dakila sila kaysa sa mga ibang tao. Kaya yung mga tao, gusto niya na siya ay igalang, purihin, kilalanin, batiin, kamayan, at tingalain. Ayaw natin yan. Ayaw natin yan. Kaya sa loob ng eklesiya, mga kapatid, tayo ay brothers and sisters ang tawagan. Walang special na, hey, reverend, hey, pastor, hey, ministro, hey, wala lahat yan. Tayo ay mga magkakapatid sa loob ng eklesiya. Amen.